Network News. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, DOJ ibinasura ang reklamo ni dating Pangulong Duterte kaugnay sa Kibuloy Raid. Bagong solar power plant nakatakdang itayo sa San Marcelino, Zambales. Paglaban sa mga fixers ang mas pinaigting ng DOTR. Dalawang unang electric taxi sa Western Visayas inilunsad sa Iloilo. Samantala, pasaporte ni Harry Roque planong kanselahin ng DOJ. Pinsalang naidulot naman ng Canlaon eruption mas lumawak pa sa Negros Occidental. Isang bayan sa Antique nakapagtala ng mataas na bilang ng teenager pregnancy noong 2024. Samantala, dalawang lalaki na nangingisda natagpo ang patay sa Negros Oriental. At 7 sachet ng hinihinalang shabu nasabat sa ikinasang drug bypass operation sa Kalibo. YTC Network News. YTC Network News. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ibinasura ng Department of Justice o DOJ ang mga reklamong kriminal na inihain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga matataas na opisyal ng pulisya at gobyerno kaugnay ng raid sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City nito lamang June 2024. Sa inilabas na resolution kahapon na sinabi ng mga piskal na walang sapat na batayan o probable cause para ituloy ang kasong malicious mischief at violation of domicile. Ayon kay Duterte, labag sa batas ang ginawang pagpasok ng mga pulisa dahil tanging arrest warrant lamang ang kanilang ipinakita at walang search warrant. Ipinunto rin niya ang di umano'y paggamit ng dahas at pananakit sa mga miyembro ng simbahan, gayon din ang pagkasira ng mga ari-arian. Network News. YTC Network News. Samantala, bagong solar power plant nakatakdang itayo sa San Marcelino, Zambales. Ang kampyon na balitang yan, hati ni K5 Smile Abrera. Isang bagong solar power plant ang nakatakdang itayo sa bahagi ng Mapanwepe Lake at Barangay Aglaw at Buhawen sa bayan ng San Marcelino, Zambales. Layunin ng proyekto na palawakin ang paggamit ng renewable energy sa bansa at tugunan ang tumataas na pangailangan sa kuryente. Nilinaw na limitado lamang ang sakop ng construction upang hindi makaapekto sa kabuhayan ng mga residente, kabilang na ang mga katutubo. Sa isinagawang Information Education Campaign nitong Webes, May 22, ipinaliwanag ng Aboitiz Power ang mga detalye ng proyekto sa lokal na pamahalaan ng San Marcelino. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng bayan sa paunguna ni Mayor Elmer R. Soria. Tinalakay ang layunin ng proyekto, proseso ng implementasyon at iba pang mahalagang impormasyon kasabay ng isang open forum upang sagutin ang mga tanong ng mga dumalo. Ang naturang proyekto ay nakatuon sa pagsulong ng malinis na enerhiya at pagbawas sa epekto ng climate change. Dagdag pa, kapag natapos ang solar power plant, plano rin itong buksan para sa mga turistang nais makita ang makabagong teknolohiyang nito. Buong suporta naman ang ibinibigay ng lokal na pamahalaan dahil sa benepisyo nito sa enerhiya at kalikasan ng lalawigan. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita at Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Pinaigting palalo ng Department of Transportation ang paglaban sa mga online license fixers at mga non-compliant driving schools. Ayon sa DOTR, naaabot sa 100 na mga driving schools na ang kanilang ipinasara sa nagdaang 2 linggo. May mga babaguhin rin sila sa sistema para maiwasan ang korupsyon at mahikayat ang mga aplikante na dumaan sa tamang proseso.
Marso. Pagtitiyak ng DOTR na hindi sila titigil na habulin ng mga individual at mga institusyon na gaya ng mga clinics, testing centers at maging mga driving schools. YTC Network News. YTC Network News. Gayun din dalawang unang electric taxi sa Western Visayas inilunsad sa Iloilo. Ang kampyon na balitang yan, hatid naman ni K5 Kim Galuyo. Inilunsad ng Quality Taxi na nakabis sa lungsod ng Iloilo ang pinakaunang electric taxi sa Western Visayas na layuning maabot ang sustainable at modernized public transportation. Kaugnay nito, dalawang electric vehicles ang opisyal nang dumating kung saan pinoproseso sa ngayon ng mga permit bilang pag-comply sa LTFRB Memorandum Circular 2024-007 kung saan nakasaad ang guidelines sa pag-issue ng Certificate of Public Convenience o CPC o prangkisa upang makapag-operate. Base sa inisyal na plano ng nasabing taxi operator, magde-deploy sila ng 5 electric units kung saan inaasahang dumating sa susunod na mga buwan ang 3 iba pa. Kung maaaprubahan na ang permit, makakasimula na itong makapag-operate o bumiyahe para makapag-cater ng Ilonggo commuters. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, inihayag naman ng Department of Justice na kanila nang pinaplanong hilingin na maipakansela ang pasaporte ni Attorney Harry Roque, kung saan balak ng naturang kagawaran na maisakatuparan ito kasabay ng mga isyong kinakaharap ng dating presidential spokesperson ni former President Rodrigo Duterte na ngayon nasa bansang the Netherlands. Ito mismo ang ginawang kumpirmasyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang matanong hinggil sa sitwasyon ng kaso ni Attorney Harry Roque. Ang naturang abogado ay kasalukuyang nasa labas ng Pilipinas, partikular ng bansang the Netherlands, kung saan dumulog siya sa gobyerno nito para sa isang asylum application. YTC Network News. YTC Network News. Gayun din mga K5, pinsalang naidulot naman ng Canlaon eruption mas lumawak pa sa Negros Occidental. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 Sunshine Lacson. Hindi lamang ang mga pananim sa paligid ng Mount Canlaon ang nasira dahil sa madalas na pagbuga ng abo ng Canlaon Volcano. Kinumpirma ng Office of the Provincial Agriculturist o OPA na apektado na rin ang pag-alboroto ng bulkan ang malaking bahagi ng mga pananim sa bayan ng Valladolid sa Negros Occidental na may mahigit 35 kilometros ang layo mula sa Mount Canlaon. Ayon sa OPA, umabot na sa mahigit 1.7 million pesos ang halaga ng mga high-value commercial crops ang nasira sa nabanggit na bayan dahil sa madalas na paglabas ng abo mula sa crater ng Canlaon Volcano. Kabilang sa mga barangay na naapektuhan ng kalamidad ay ang Barangay Tabao Proper, Bagong Bayan, Sagwa Banwa at Barangay Bayabas. Umabot na rin sa 75 magsasaka sa nabanggit na mga barangay ang nawala ng income dahil sa naganap na explosive eruption sa Canlaon noong Mayo 13 ngayong taon. Ang bayan ng Valladolid ay isa sa pinakaunang lugar na malayo sa paanan ng bulkan na naapektuhan ng mga volcanic eruptions. Mahigpit pa rin na binabantayan ng mga eksperto mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang estado ng Bulkan Canlaon na isinailalim sa Alert Level 3. Ayon sa PHIVOLCS, posible pa rin maganap ang isang malaking pagsabog sa Canlaon anumang oras. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. At isang bayan sa Antique nakapagtala naman na mataas na bilang ng teenage pregnancy noong 2024. Balitang hatid ni K5 Family Palanog. Sa dalawang magkasunod na taon muling nanguna ang bayan ng Caluyas sa Antique sa may pinakamataas na kaso ng teenage pregnancy noong 2024. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Mr. Primo C. Agotes Jr., Provincial Population Officer, kanyang pinahayag na umabot sa 137 ang kaso ng teenage
teenage pregnancy na kanilang na-record na kinabibilangan ng isang kaso sa edad na 10 hanggang 14 years old at 136 sa edad na 15 hanggang 19 years old na mas mataas sa 122 na na-record noong 2023. Ayon kay Mr. Ogatis na isa sa mga dahilan ay ang nabiktima ng pang-aabuso o incest. Kaugnay nito patuloy ang ginagawang intervention ng kanilang opisina para mabawasan ang nakakaalarmang kaso ng teenage pregnancy sa isla. Nabatid ayon kay Ogatis na karamihan sa mga kabataan na biktima ay takot magsumbong lalo na't ang lugar ay topographically isolated at hindi agad makapag-report at maka-avail ng serbisyo galing sa gobyerno. Sa buong Antique, umabot sa 963 ang na-record na kaso ng teenage pregnancy noong 2024 kung saan 28 ang na-report sa edad na 10 hanggang 14 years old habang 935 naman sa edad na 15 hanggang 19 years old. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Dalawang lalaki na nangingisda natagpo ang pataya sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 James Andoquillo. Dalawang bangkay ng mga lalaki na pinaniniwala ang badyaw ay natagpuan ng mga local divers sa ilalim ng dagat sa Barangay Apo Island, Dawi, Negros Oriental kahapon ng umaga, Mayo 22. Kinilala ang mga biktima na sina Jewel Tapsilani, 35 taong gulang at Bobong Daumani, 45 taong gulang na kapwa residente ng Dawis, Bohol at kapwa miyembro ng Badyaw Community. Sa eksklusibong panayam ng K5 News FM Dumaguete kay Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Angel, investigador ng Dawin Police Station, inihayag na ang mga biktima ay mula sa Dawis, Bohol at nangingisda sa karagatan ng Apo Island gamit ang bow at kompresor. Naipit umano sa ilalim ng tubig ang mga biktima dahil sa malakas na agos na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Nakuha na ang mga bangkay ng biktima pasado alas 3 ng hapon at dinala sa Clarin Funeral Homes sa bayan ng Bacong, Negros Oriental. Ako si K5 James de Trebayo Banduquillo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. At 7 sachet ng hinihinalang shabu nasabat sa ikinasang drug bypass operation sa Kalibo. Detalye na balitang yan hatid ni K5 Leonarda Viray. Arestado ang isang miyembro ng LGBTQIA+ sa ikinasang drug bypass operation sa Purok 12, sa Lacerna Street, poblasyon nitong Huwebes. Kinilala ang sospek na si Alden Duran, 48 anyos at residente ng Barangay Poblasyon Banga. Si Duran ay nabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ang 7,000 pesos na bypass money. Samantala, dagdag pang 6 na sachet ng suspected shabu ang na-recover mula sa suspect sa isinagawang body search. Ayon kay Police Major Frenzy Andrade, hepe ng Kalibo PNP, konektado si Duran sa huling na aresto na si alias Buaya. Nasa kustodiya na ngayon ng Kalibo PNP ang sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad na pinagbawalan na ng Trump administration na makapag-enroll ang mga dayuhang mag-aaral sa Harvard University. Ayon sa US Department of Homeland Security na ang mga natitirang foreign students ay dapat lumipat na kung ayaw nilang mawala ang kanilang legal status. Mahigpit na ipinag-utos ni Homeland Security Secretary Kristi Noem sa kanyang mga tauhan ang pagtanggap ng Student and Exchange Visitor Program Certification ng Harvard. Sa sulat ni Noem sa Harvard ay inakusahan nito ang universidad sa hindi pagiging ligtas, lalo na sa mga Jewish students na nagsusulong ng simpatiya sa mga Hamas. YTC Network News. YTC Network News.
At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, antawayanan ang pagbabalik ng K5 Roldan Villarreal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. K5 News FM.